So ayun mga idol, so magandang hapon sa inyong lahat mga idol. So ngayong araw mga idol is gagawin natin yung request ni Sir Land Hunter TV. So yung gagawin natin ngayon mga idol, explain natin o ituturo natin kung paano natin ma-set up yung ating Strelak app. So kung interesado ka po dito sa video na to, so panoorin nyo po ito at sana po ay matutunan nyo ito at makuha lang lahat. At sana din maganda yung ating explanations dito. Gagawin ko siya mas klaro as possible. Paano nga ba natin maki-correct yung ating validation? So, ito po ay may mga kailangang gamit na dapat meron kayo. So, hindi po to basta-basta. Pero sa dulo mga idol, so stay tuned lang. Baka bigyan ko rin kayo ng tips kung wala kayo ng ibang item. So, yun mga idol. Sana po i-supportan nyo po itong video. Pasok na natin yan mga idol. Gaya nga ng sabi ko mga idol is kailangan natin ng ating iba't ibang gamit. So, unang gamit natin na kailangan mga idol is chrono. So, mas magandang chrono mga idol is yung hindi kinakabit sa ating barrel. So, ito, okay lang din naman to. Pwede din to. Chrono. Tapos, rangefinder. Kasi kung wala tayong rangefinder mga idol, useless yung ating Strelak app. Kasi, hindi mo naman mamemetros yung inyong target mga idol. So, at kailangan din natin mga idol ng caliper. So, caliper yung suggested ko mga idol kasi kaya nito ma-compute mga idol. Pinakamaliliit na distance mga idol, millimeter kasi gagamitin natin to para may mailagay tayong input sa ating app. So, ayun mga idol, at saka syempre hindi makakalimutan natin mga idol yung Strelak app mga idol. So, paano na ba natin makukuha yan? O saan nga ba natin makukuha yan mga idol? Check nyo sa link sa baba mga idol sa description box. So, yung nabigay sa atin ni Sir Igor or yung author or maker or creator mga idol ng app, binigyan tayo ng link niya kasi hindi tayo naka Huawei. So, sa Huawei store or sa Samsung app, parang meron atang Strelak Pro. So, try nyo i-search dyan kung Huawei or Samsung inyong unit na cellphone. At sa atin mga idol is Blackview. So, wala po tayong ganong klaseng App Store. So, nasa atin is Play Store. So, wala na po siya sa Play Store. Inalis na po siya sa Play Store. So, meron din daw po nakita si Sir Land Hunter na free version sa Google. So, try nyo din mag-search at hindi ko pa po nahanap yun. At hiningi ko sa kanya sana yung link para ma-share sa inyo, so hindi din niya nakalimutan niya kung saan niya nakalikot. So anyways, mababang version siya, 6 point something version, pero okay lang. Ito sa atin is 7 point something, pero na-update natin siya kasi paid version po. So para makuha nyo yun mga idol, kailangan nyo mag-download ng Huawei App Store, para tapos i-search nyo yung Strelak Pro app. Doon po makukuha natin, pero kailangan po natin magbayad. So kung gusto nyo pong libre, so, try nyo din mag-search ang Google dyan. Mga idol, search nyo kung merong APK ng Strelak Pro app. So, baka merong nag-release o baka merong nag-crack ng version ng Strelak Pro. So, who knows? Pero alam ko hindi yan updated. So, laging hindi yan updated. Pero pwede nyo na magamit just in case. So, yun mga idol. Simulan na natin yan mga idol kung paano natin lagay yung data sa ating cellphone. So, ito nga mga idol. So, na-download na natin yung ating app. So, dito ilalagay ko dito siguro sa tabi ko. Urong ako dito ng kaunti para mailagay natin yung screen ng ating cellphone. So, ngayon mga idol, pasok tayo sa app. So, dito mga idol, gagawa ako ng bago kasi ang tawag nito. Hindi po ito. Ayan, sana yun. Okay? So, yan. Nakagawa na tayo na or pumasok na lang ako sa ibang app. So, dito mga idol, meron tayo makikita mga idol. Distance, slope, angle, degree, wind speed, wind direction, at Coriolis effect. So, yung Coriolis effect mga idol, sa long range shots na po yan. So, magbe-base yan yung ating, alam ko, is twist rate. And yung ating pag-ikot ng mundo mga idol. So, napakalayo na yan. So, meron din tayong weather mga idol at dito natin makukuha yung data sa pinakamalaking box na to. Yung data natin ilalagay lahat. At dito naman sa baba merong calculate and sa katabi niyan is yung reticle. So, dito naman sa pinakababa niya mga idol, meron tayo ditong mga options or icons pa mga idol. Dito lang tayo sa may parang square na to.
na parang kalendar. Yung mga idol is ito po yung ating mga data. So dito makikita natin, pag na-input na natin lahat, makikita na natin dito yung ating mga dope. So dito naman sa baba nito mga idol, dito natin pwede makorek yung ating validation. So kung may mali po tayong nailagay or double check, dito natin siya makikita or pwede natin yan gamitin. Dito naman sa katabi nito is mga Bluetooth device. So may mga Bluetooth device dyan, wind meter, weather. So lahat ng meron tayo dito. Yan, so pakita ko sa inyo. Yan po yung iba't ibang may Kestrel, weather flow, skywatch, etc. So wala po tayo niyan. So dito naman sa kabila, sa katabi nito mga idol is MOA and MRAD. So pag click natin dito mga idol, meron tayo ditong distance calculation, MOA distance, click value. Pero yung gusto ko dito mga idol is yung BC, yung ballistic coefficient mga idol na calculator niya. So pwede tayo dito maglagay ng velocity, nearest velocity and farthest velocity. So mas maganda doon mga idol talaga yung chrono natin mga idol is hindi ganito. So pag ganyan kasi yung chrono natin mga idol is hula-hula po tayo. So ayun mga idol, dako na tayo dito sa ating malaking box. So dito tayo magfo-focus mga idol sa malaking box kasi dito natin ilalagay lahat ng details or info ng ating unit. So ngayon mga idol, dito tayo sa una, meron dito tayong ilalagay na pwedeng bahala kayo kung iba't iba yung gamit yung projectile or ano, ilagay nyo dyan. Kung gusto nyo pangalan nyo, ilagay nyo kung anong gusto nyo dyan. So dito sa susunod nyan mga idol, dito sa may nakalagay ng scope, dito tayo maglalagay ng zero distance natin. So dapat mga idol naka zero po yung ating scope. So tapos specific distance, sabihin natin 25 yards, 0. So dead on. Okay mga idol, lalagay natin yan dyan mga idol. Tapos dito naman mga idol sa scope height mga idol, isasabihin ko rin sa inyo kung paano to gawin ngayon. So yun, para naman dito sa ating scope height mga idol, para natin makuha yung ating scope height. Yung scope height po is yung middle nitong scope, tsaka middle po ng ating bore or barrel mga idol. So dito mga idol, kakailanganin natin dito yung caliper. Ito yung best way para makuha yung ating scope height mga idol. So, tanggalin muna natin ito, scope cap. Yan. Tapos ang gagawin natin dito mga idol, isusukatin natin ito mga idol na asa na yun, millimeter yung kukunin natin. Susukatin natin ito mga idol ng ating scope tube. Yan. So dito mga idol is nakikita ko is ano to gumagalaw lang siya mga idol, pero 53 point ano? 53.7 mga idol, kaso gumagalaw lang. So okay. Dito naman sa ating barrel mga idol, mas maganda wala nito. So yung plain lang po na barrel. So ito po is 13 mm. Tapos ito naman is yung distance natin. So ito yung pinaka magandang sukatin mga idol. Mostly dito tayo nagkakamali sa distance nito, kaya nagpapalit tayo ng ating validation. So halimbawa mga idol, nasukat na natin yan mga idol. Para natin ito gagawin, para malagay natin dyan sa app, ito po is gagawin natin ito. Pag yung sukat nito mga idol is i-divide natin sa dalawa. And yung sukat naman nito mga idol is i-divide din natin sa dalawa. So halimbawa ito mga idol is nakuha natin is ilagay ko na to mga idol sa 53. So isarado ko na 53, gumagalaw kasi. At ito namang barrel natin is 13 inches. Tapos ay 13 mm. So ito naman ilagay na lang natin sa 10. Yan. So dito naglagay ng example lang to mga idol pero dapat wala ito na cover. So main barrel po yung inyong susukatin. So ngayon mga idol, etong sukat dito mga idol, pag na-divide mo na itong dalawa, i-add mo yung sukat dito. Tapos pag na-add mo na, gagawin natin, i-convert natin yun into inches. So sa akin mga idol is ganito yung nasukat ko sa akin.
So ito po yung naging total ko, kaya ito yung linagay ko sa aking Strelac app. At so nangyari po dito is mali po yung ating napindot dito sa ating caliper. So yung labas po talaga niyan is 1.69 inches po. Yun po yung lumabas, hindi po 1.1. So yun po. So mas maganda po yung ganitong klaseng caliper para mas sakto tayo, accurate, and the same time kahit sa mga pellet natin, madali natin masukat. So dire-diretso na po tayo dyan sa ating app. So ayun mga idol, so nailagay na natin yung scope height natin dito. Sabihin natin sa akin nag-0 ako ng 25. Okay, tapos naglagay ako ng scope height like 1.69 or 1.70. Okay, tapos ngayon dito sa MRAD and MOA mga idol, pwede kayong mamili kung MRAD yung scope nyo. Actually dito mga idol is pipili na talaga siya ng may sarili na siyang computations or MRAD or MOA once na yung scope nyo po is nandito sa app. So hopefully yung scope nyo po is nandito. So dito tayo sa search reticle. So search natin yung discovery, yung scope natin. So kasi itong scope ko mga idol, magandang example sa mga nagtatanong na wala po yung scope nila sa app. So itong scope ko isa sa wala sa app. So, yun. Maghanap tayo dito sa discovery. Yan. So, anong nangyari? Balik tayo dito sa ating linagay ko lang sa discovery mga idol para hindi tayo maligaw. So, para balik tayo dun sa main screen natin. Tingnan natin yung ating reticle. So, itong reticle na to is hindi po ito yung aking reticle. So, hindi po yan. So, hanapin ko lang dito. Okay. Ganyan lang mga idol. So, kung hindi nyo nahanap yung inyong reticle mga idol, i-search nyo lang din sa brand o sa model mga idol kung wala yung model sa brand. So, i-search lang natin dito yung kamukha ng ating reticle. Pero dapat mga idol, saktong-sakto ha. Saktong-sakto po. So, marami tong discovery dito na updated ngayon sa ating Strelac. Pero yung nagkataon yung scope natin is bago. So, thank you sa Discovery Optics sa pag-sponsor po ng ating scope. So, maraming salamat po. At napakaganda ng clarity and Torres dial mga idol. So, napaka lupit. So, hanap lang ako dito ng hanap hanggat mahanap natin yan at dadaanan natin yan. Kung halimbawa mga idol is nakita nyo yan yung kapareho ng scope nyo, mas ayun. So, ito mga idol yung ating scope. So, natatandaan nyo, yung unit natin is LHD ND4216 by 44. Pero yung scope natin dito mga idol sa ating Strelac is DLT FFP MOA HS 6-24 by 50 SF Discovery. So, first focal plane naman to. So, no problem po dito sa computations and sa distance ng reticle kasi po ito ay the same. So, balik tayo doon sa ating scope, doon sa taas. Yan. So, kung nakikita, napapansin nyo mga idol, bumalik tayo dito. Meron na tayong vertical click MOA na 0.125 and same sa horizontal click. So, yun, isasabay ko lang dito sa video na to na pwede nating palitan yung vertical click kasi yung 0.125 na yan is para sa MOA is nasa 1 and 8 clicks at 100 yards. So, kailangan ko yung palitan ng 0.25 para makuha ko yung 1/4 inch at 100 yards, mga idol. So, same sa inyo. Kung kailangan yung palitan, papalitan po natin yan. So, naging MOA na din siya kanina, MRAD. Tapos, dito naman mga idol, kung nakikita nyo, 6-24 is walang pong bale yan. So, hindi po yan ma-change kasi nga naka first focal plane kayo. So, ibig sabihin, lahat ng hash mark mga idol is true. So, kung halimbawa naman, yung scope nyo mga idol is hindi po first focal plane, second focal plane, pero may kamukha yung reticle nyo kasi wala yung model nyo sa app. So, papalitan nyo lang po itong magnification, kung ilan yung pinaka mababa yung magnification. And papalitan nyo din itong range magnification mga idol is yung true magnification mga idol. Halimbawa mga idol, yung 1 inch at 100 yards
naging 1 MOA siya sa inyo mga idol sa 10 times magnification. So, ibig sabihin, yan ang ranging magnification power nyo. So, eto naman sa baba, maximum magnification mga idol. So, kung first focal plane ka, walang po problema yan. I-click nyo lang po yung first focal plane. So, tapos na tayo dito mga idol. Dako naman tayo dito sa kabila. So, meron dito mga idol na bullet length in inches. So, ngayon mga idol, magsusukat tayo ng pellet mga idol, tapos i-compute natin in inches. So, saglit lang kuha ko pellet. Kaya kailangan natin mga idol dito is yung caliper. So, meron tayo dito isang example ng pellet. Tapos, dito sa pellet diameter in inches is 0.22 po. Yung ilalagay natin dito. 0.22. So, dito mga idol, susukatin ko lang ito. Titingnan natin. So, palitan natin ito in inches. Tingnan natin kung anong lalabas. So, 305. So, 0.305 po siya sa length ng ating projectile. Pero, ang alam ko nito mga idol is 302. Kaso, resize ko siya. Kaya, yung skirt niya sa likod is humaba din. Kasi na-resize po ito. So, lagay lang natin dito is, lagay na lang natin dito 305. 0.305. So, 0.305. Yung mga idol. Tapos, bullet weight and grain. So, kailangan din natin ito malaman, yung timbang. Pero, para sa akin, ibibigay ko na sa inyo kung Astro Pellets din yung gamit nyo, mga idol. Isa akin, mga idol, mas safe sa 18.4 grain. So, meron kasi tayong 18.2, 18.3, 18.1, 18, hanggang 18.9 grain yung ating Astro. So, meron ding lumabas dati ng Astro 19.3, yung pinakamabigat niya nakita ko sa Astro. So, isa-save lang natin siya dito as 18.4 grain. Yan. Tapos, ballistic coefficient mga idol is sa akin, is yung nakita ko sa akin is 0.035. So, yan po. Sa bullet speed naman mga idol, kailangan natin dito mag-chrono. So, kailangan natin mag-chrono mga idol na hanapin natin yung ating, kailangan natin dito ng chrono. Tapos, magpuputok tayo at least 10 mga idol, 10 shots, then kukunin natin yung ating average. So, kung sa 10 shots mga idol, i-plus-plus mo lang yan lahat and divided by 10. So, yun na po yung ilalagay natin dito. So, sa akin, alisin ko na itong mga nakalagay dito. So, sa akin mga idol, let's say, example lang. So, kayo na po mag-try nyan kasi hindi ko talaga maipakita sa atin yung unit dito mamaya na mga idol. So, halimbawa, nagkaroon kayo ng average na 820, okay, and 820 fps yung ating average. So, ilalagay natin yan dyan mga idol. So, pagkatapos nyan mga idol, is papabayaan na natin to. Pero, sa mga sa mga JSB users or imported pellets users, meron po tayo ditong options ng pwede nyong hanapin dito. Yan. So, yan. Yan po yung mga options. Meron tayong JSB, H&N, Beeman, at iba pa ang mga klaseng pellet, at meron na po silang ballistic coefficient. So, hindi ka na po mahihirapan sa ballistic coefficient. So, dito tayo sa Astro kasi mahirap, mga idol. So, okay, meron na tayo ditong BC, meron na tayong bullet grain, meron na tayong bullet diameter in inches, and bullet length. So, ayun mga idol. Etong drag function mga idol, hindi ko to kabisado, pero alam ko ata G7 yung airgun. So, anyways, hindi ko na lang yung pakikialaman mga idol. At dito tayo sa twist rate. So, sa twist rate naman mga idol, ewan ko kung napanood nyo kung paano ko gawin yung aking twist rate. So, sa mga marunong gumawa ng inyong twist rate, so, kailangan to. Or, tanongin nyo po yung maker ng barrel nyo. Kung available yung maker ng barrel, is tanongin nyo na lang yung twist rate para mailagay nyo dito. Dito siya sa twist rate mga idol. Sa akin mga idol is 1 full turn niya in 12 inches ng aking barrel. So from chamber po yan, pag sit ng aking projectile. Twist rate, mahirap ko to gawin ngayon kasi nasira yung aking rod. Yung rod po na panglinis ko umiikot, kaya nakikita ko yung aking kaya nagawa ko yung twist rate. Pero ngayon nasira na po siya, nasira na yung bearing, kaya hindi na siya nasabay. Kaya sa mga gusto po malaman yung paghanap po ng twist rate, so siguro meron akong vlog na ginawa ko yun mga idol.
Okay, nandito na tayo, bumalik na tayo dito mga idol. Palitan ko lang ito ng 180. Let's say galing sa likod ko yung wind. Tapos eto na tayo. So nandito na tayo sa main frame mga idol. Ngayon, pag dapat naka-zero tayo sa 25 yards, okay? So ngayon, may 50 yards tayo ditong target. So pag click natin tong calculate mga idol, ayan yung lalabas na 4.2 MOA or 1.2 MRAD. So sa inches naman siya mga idol is 2 up. Tapos sa click value niya is 33 clicks. So 33 clicks yan mga idol. So kung titingnan natin dito sa ating reticle, nandito po yung ating point of impact. So ngayon mga idol, kung makikita nyo dito naman sa top corner mga idol ng ating screen, meron tayo ditong nagagalaw na parang turrets. So ito mga idol is pwede nyo tong practice or tingnan nyo kung ilang turrets or click or MOA or MRAD yung inyong gagalawin para yung point of impact mga idol is umakyat sa center. So dito mga idol is 4 MOA yung clicks niya, nasa center na yan, pero last click yan mga idol para dead center na. So okay lang yan mga idol. So kasi nga 4.2 siya. So ayan na nga mga idol. So nakita na natin dito. Ngayon pwede pa natin i-try sa medyo malayong distance mga idol. Let's say 130. So ilan kaya yan? So i-calculate natin yung 130 yards na target. So meron tayong binigay sa atin dito na 32.8 MOA mga idol, 9.5 MRAD. So kung MRAD ka, 9.5 yung gagalawin mo sa inyong turrets dial or 262 clicks. Excuse. So tingnan natin yan mga idol ng drop sa ating reticle. Ayan po siya mga idol. Ayan. So eto mga idol is meron na siyang drift. Ito yung sinasabi na nag-comment sa atin. Bakit hindi mo daw ginagalaw yung inyong windage adjustment? Kasi nakakabisado na natin yan mga idol. Hindi naman perfect kasi yung wind, hindi mo ma-perfect yung wind drift. So eto naman meron na siyang hold. So meron sa atin ditong binigay na nasa taas lang siya ng 34. Yan. So kung i-compute natin yan is 32.8 MOA, then meron tayong 1.1 MOA sa left. So yan po yung ating drift. Yan mga idol. So ngayon mga idol, ituturo ko sa inyo kung okay na to mga idol para sa inyo. Kung tama na yung patama nyo, mag-validate po kayo. Like puputok kayo ng 25, then adjust nyo dito, try nyo dito maglagay ng any distance mga idol. Tapos or mag-range kayo ng any distance, ilagay nyo dito mga idol, i-input nyo dito sa ating distance yards sa taas dito. Tapos ngayon titingnan nyo na kung tama yung ilalabas. Sabi natin may na-range kang 75 yards. So ngayon sabi sa'yo, eto kung hold ang gusto mo, so titingnan mo dito sa ating reticle. So dito ka daw dapat mag-aim para tamaan yung inyong target. Or naman kung gusto mo naman mag-click is meron naman tayong 11.4 MOA. So yun lang po yung gagawin natin. So kung in case man mga idol na tama yung inyong data, so mag-hit po kayo sa inyong target. So in case naman mga idol na mali po yung inyong data, eto na. Kung mali po yung inyong nailagay or may mali sa inyong drop, mas maganda dito kasi mag-validate kayo mga idol sa papel or karton para nakikita nyo as nasusukat nyo mga idol yung point of impact nyo. So dito mga idol, meron tayo ditong nakalagay mga idol like sabihin natin eto na point of impact natin sa red is hindi po dyan tumama yung ating projectile. Tumama po siya dito sa may number 64. Okay? So ngayon mga idol, iaakyat natin yan dyan. Tingnan nyo to mga idol Dito tayo sa may trajectory validation. So ngayon mga idol is mababa yung bigay sa atin ng Strelak. So may mali tayong na input dyan. Pwedeng yung velocity natin ay mali or yung ballistic coefficient natin ay mali. So ngayon mga idol, dito tayo maggagalaw sa elevation. So papalitan natin to mga idol ng sabihin natin 7 MOA.
Yan. So, nangyari, nagbigay sa atin si Strelak ng 993 FPS daw yung speed natin. Try natin i-use yung velocity na yun, mga idol. Tingnan natin yung reticle kung saan pupunta. So, ayun na nga siya. Umakyat siya, mga idol, kung nakikita nyo. Umakyat siya. So, nandito na siya malapit sa 6. So, ang nangyari sa kanya is 7 MOA na lang yung inyong hold. Kung yan po yung patama nyo at tama po yan, so i-keep nyo na lang po yung binigay niyang anong tawag dito, validation or speed na correction, mga idol. So pero mas maganda dito yung una mong 0, magpuputok ka sa 0, then your farthest, mga idol, yung pinakamalayo mong kaya mong maputukan, dun ka mag-validate para mas madali mo makuha yung in middle, yung sa middle po. Yung halimbawa, na pumuto ka ng 25, yung second na shot mo or yung validation mo or para may correct mo po yung mali dito sa inyong app is gagawin nyo na dun sa 100 yards. Yun ang pinakamaganda, mga idol. Para in between 125, madali mo na po silang masusukat. Pero tandaan natin, kailangan po natin dito yung ating rangefinder. So, sa mga wala pong rangefinder dyan, meron po tayo dito sa Discovery Optics ng rangefinder. So, baka po gusto nyo at trip nyo. So, may iba naman mga gustong affordable rangefinder, meron din po dyan sa Lazada at sa Shopee. Thank you po ng marami sa mga gustong bumili ng ating patuka, mga idol. So, meron po tayo dyan sa description box, mga idol, ng ating link para makita nyo rin yung ating mga patuka, mga idol. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo dito. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.